Anong masabi mo sa suot ko? Okay. Uy! Tragis! Ba't mo sinuot? Uy! Malambot yung gulong ko. Stop immediately. Nakakaantok yung mainit, tapos maaraw, tapos uulan. Ay nako, basta halo-halo na. Guys, gagamitin sana natin tong multistrada. So, ang dami natin delivery kanina. May mga truck tayo dito. So nailabas natin yung truck ngayon. Ngayon ito yung naka-ready nating motor, si MTS. Oh, ako na yung gamit. Saan ang belt bag mo? Yan, belt bag ko yan. Asa yung wallet mo? Wala dito. Ito, doon yung wallet ko. Oh. Sa Eco Plaza pupunta ako sa Chino Roces. Doon kasi pinaprocess yung mga visa para sa South Africa. Kaya may mukha ng asawa. Hanghali ka na. Tara. Multistrada tayo para mabilis. Let's go. Mapapabilis lang buhay mo ah. Ay, hindi, ano na lang pala tayo? BMW na lang tayo. Kasi ayaw nito eh. Ito lang ba yung documents? Oo, sabi mo mali yung sinulat niyo po eh. Dapat po na Mindia, Cabo, Manila po. Hindi naman po kailangan ng visa sa Manila. Eh baka kailangan na ngayon ng visa sa Manila. Ang hayop. Samahan niyo ako. Get ready with me. Let's go. Ito pala ang isa sa disadvantage. Pag workout ka ng workout, nagiging pawisin. Meron tayong nabiling jacket sa BMW. Ito siya. Parang gusto ko nang gamitin. Pwede ba natin gamitin na to? Gamitin ko na. Hindi naman niya malalaman. Testo na rin natin. Tingnan yung reaction ni Boss Ella pag nakita niya. Bakit mo ginamit yung jacket mo? Sigurado. Magugulat yung dadaan natin bago tayo umalis. Medyo lumaki yung upper part ng body ko. Uy, lumalaki pala to. Uy, nagiging breathable. Ostig. Ang tanong, sulit nga ba ang 87,000 na jacket? So ito malupit dito. Yung ating baklaba, siyempre Ducati. Ducati yan. Original from Ducati Clark. So meron siyang kasamang kapote. In case na maulanan tayo, babaonin ko na rin to. May pa-raincoat pa siyang kasama. O, diba? Baonin ko na rin. Yung gloves natin, 70 degrees guys. At yung panloob natin, dekalidad yan. Yan. Ito yung tinatawag namin, dekalidad na heatproof. Sublimated siya. So, ito guys, may dala nga pala akong dekalidad clothing. So, para sa mga madadaanan ko sa kalye. At sa mga katransaksyon ko na rin. So, 1, 2, 3, 4. Apat na dekalidad clothing. Nasaan si Boss Ella? Anong masabi mo sa suot ko? Okay. Uy! Tragis! Ba't mo sinuot? Sinuot na! Syempre, para test run. Ganda, no? Sinuot agad. Syempre. Sige, sa susunod na balik mo ng Manila, bibili tayo ng pants. Yeah, gusto ko yan. Love you. Kiss. Dami. Sige, nauulan ay Sige na. Chris ka kailangan. Okay. Tara G, let's go. Kayo guys, ano masasabi niyo sa suot ko? Napaka-astig niya. Uy, malambot yung gulong ko. Stop immediately. Delikado na yung gulong ko. Lagi nang lumalambot ah. Stock pa kasi to eh. Hindi ko pa nakakabit yung bagong gulong dun sa bahay eh. Gusto niya laging matigas na matigas. Yung feel ng jacket ko, hindi siya ganon ka lamig kamukha ng ginagamit ko before na kulay black na jacket. Yun, dito may hangin. Pwedeng magpahangin ang gulong. Ay, walang bayad? Libre lang po ba? Thank you sir. Magbigay na lang ako sticker sir. Saktuhan din guys. Yung jacket natin ay may lalagyan ng sticker. Wala, bigyan natin ng sticker si sir. Saan yung sticker ko? Ayun, may sticker ako dito eh. Sir, souvenir. Thank you. So ayan, naglagay tayo dito ngayon kasi may lalagyan tayo ng sticker. Mas madali ako magpamigay sa mga subscriber ko, di ba? Kahit okay na gulong natin. Salamat po, CMK Motor Zone. Let's go. Nakalimutan kasi ng bangko yung hinihingi naming bank statement. Manila yung nailagay. Mabuti lang nabasa ng sekretarya ko. Kaya yun, magpapapirma muna ako. Bago mag alas 3, kailangan maipasa namin to eh. 11:35 na ng tanghali. Sana umabot tayo. Bawal pumasok sa loob ng naka-helmet. Gear down tayo dito. At wala mo ng vlog sa loob. So napalitan na natin ng papuntang Namimbia. Okay na.
Thank you very much sa mga empleyado ng PDO. Napakabait nyo sa amin. Let's go. Parang na-miss ko tuloy magmotor ah. Parang tagal kong di nagmotor. It's been a long time, my dudes. Let's go. Ay, sarap mag sound trip. At ang ganda naman ng BX na Land Cruiser na yan. Pakarga tayo ng Blaze dito, 100% octane. O yung mga premium na gasoline ang ikakarga natin dito, mga dudes. Masarap din mag-ride mag-isa. Makakakanta ka, makakasayaw ka. Suskin mo. Talaga naman, habang nagka-cardo papto ka. The best. Yes sir, good morning. Pa-full tank ako sir. Ano po, 100% octane. Every time na nagkakarga ako, sinisikap kong bumaba ng motor para masunod natin yung safety protocol ng isang gas station. Kasi kung may friction nga naman dyan, pwedeng magliab yan dahil high octane gasoline yan eh. Just for the safety of ng ibang commuters din. Hindi lang ako, but of course syempre dadama yung ibang establishment and then ibang commuters kapag hindi ka sumunod sa safety protocols nila. Petron value card, I guess wala. Kapag yung ibang bike ang ginagamit ko, no, yung 1,000 lagi may sukli. Ito, walang sukli-sukli. Yung 1,000 mo talaga naman, ubos. Thank you sir. Sobrang pawisin ko ngayon simula nung everyday tayong nagwo-workout. Tingnan nyo guys, oh, kaka-stop ko pa lang. Sobrang napawis ko. Grabe. Para akong GoPro, ang bilis mag-init ng katawan ko. Meron akong isang bagay na aminin kung bakit matagal-tagal akong hindi nag-motovlog. Una, sa dahilan ko dahil sa dumarami ang insidente ng motorsiklo sa kalye. For some reason, parang nakaramdam ako ng konting takot ba na magmotor, mag-ride ng mag-ride, ganun. Medyo parang natakot ako. Although, alam ko sa sarili ko na skilled rider naman ako. What I mean to say is, maingat naman akong mag-ride, defensive rider naman ako. Pero nakaramdam pa rin ako ng takot. We decided ni Mrs. na, of course, mag-invest pa sa mga gamit na ginagamit namin. Una, yung aming heat air. So, nag-heat air na kami every time we ride together. At the same time, we use jacket na talagang kahit mahal, bibidin mo. Yung helmet, isa sa kinonsider namin na hindi sapat na basta helmet lang. Dapat pumasok doon sa number 10 safetiest helmet sa buong mundo. So, yun yung mga pinagpilian naming helmet. Sa totoo lang, ang pagmumotor guys, kahit sabihin mo magaling ka na magmotor, ang disgrasya walang pinipili eh. Kaya ingat lang tayo palagi. Supposed to be guys, magbumulti sana ako. Tapos i-deliver ko yung helmet na in-order sa akin ng taga Bulacan. Nag-order siya 2 helmet. Ito kasi walang talian to sa likod eh. Walang box. Pero yung MTS meron. Gusto ko sanang ilagay doon. Grabe yung ulan, tingnan nyo sa helmet ko, nag-repel down lang. Oh, di ba? Ganda no? Parang hindi nababasa yung helmet ko. Parang hydrophobic siya. Grabe. Nakakantok yung mainit tapos biglang umulan na ganito. Tayo makatakbo ng mabilis. Wala talaga, inaantok talaga ako. Kahit nagmamadali ako, I need to take a break. Itatayo ko lang to tapos yun na, bila ko ng Red Bull dito. Nakakaantok yung mainit, tapos maaraw, tapos uulan. Ay nako, basta halo-halo na. Tara. Alright, I'm all set. We're good to go. Let's go. Uy, classic Honda Powerblade RR. Anong model yan? 1998. Still good condition ha. Nice ha. Ngayon lang ulit ako nakakita ng personal eh. Sa internet ko lang nakikita to eh. Nice bike sir. Sabi alas 3 dapat nandun na ako sa Manila, sa pupuntahan kong lugar. Kaya dapat bilisan natin. Actually 3 o'clock ang processing. At pagkatapos dadalhin pa yan sa Malaysia. Mamamasahe pa yung ating bank statement. Hindi lang bank statement, pati passport natin. Lahat ng docs namin dadalhin pa ng Malaysia no? Dahil wala naman daw visa approval dito sa Pilipinas ng Namibia papuntang South Africa. Traffic dito. Ang haba-haba ng pila. Well, kahit nakamotor ka at kaya mo namang sumingit, maghintay tayo. Ay, pinasisingit tayo ni sir. Salamat po. Pinasisingit tayo. Actually, hindi naman ako sumisingit eh. Nabasa ko lang to, yung respect for bikers. Tumingin akong ganyan. Akala siguro ni sir, gusto ko sumingit. Actually, mas malapit ako kanina sa kabila. Sunod ako nito eh. Mas napatagal tuloy. But anyway, hello po kay sir na mabait na driver. Ayan sa likod ko, yan, yung nakatrack na yan. Napakalaking convenient na tong Skyway na ipinagawa na to, no? Imagine nyo,
ang bilis ng biyahe, naiwasan mo yung traffic. Minsan-minsan lang tayo maluwas ng Manila, enjoy na natin. Mukhang malapit na rin ako sa pupuntahan ko. Medyo napagod tayo ng konti, pero mas maganda ng maaga kaysa late. Bali, may mga nagtatanong sa aking YouTube channel kung ano daw ba ang height ko. Bali, ang height ko is 5'7" in height. Ngayon, ang tanong kung yung 5'3" daw ba ay abot itong GS na ganito. Abot naman po. Kahit ikaw ay 5'3", 5'2", abot naman. Basta, huwag kang kumuha ng standard size o kaya yung mga rally edition. Ang kunin mo, yung tinatawag natin na low seat at low suspension. Yan. Tapos na ibababa pa to sa bandang upuan. Kaya talagang bumaba naman talaga tong GS. Kaya sa nagtatanong, U-turn mo tayo dito. Yun po ang kunin nyo kung sakaling kukuha ka ng gantong klaseng motor. Siya nga pala guys, napansin ko maraming nagko-comment sa iba't ibang lugar ng kung mga taga saan sila. Baka pwede naman po humingi ng favor. I-comment nyo po sa baba kung kayo po ay taga saan para ma-recognize ko po kung sino yung mga subscriber ko na kung saan kayong lugar sa Pilipinas or sa ibang bansa. Kung maaari lang naman, pa-comment down below. Para malaman ko lang kung saan nakarating yung video na to. Oh, di ba? Sakto 3 o'clock tayo dumating. Ilang beses na akong pumunta-punta rito eh. Nilalakad ko pa to dati nung nag-a-apply kami ng mga visa namin eh. Visa assistance. Pero ang alam ko hindi kami dyan nun eh. Dito ba yun? Parang hindi dyan yun eh. Nga dito. To. Yung nag-a-assist sa amin dito, aspiring vlogger din. Ang pangalan ng channel niya, si Mokong Bubuli. Mokong Bubuli, si Kuya Alan. Morning sir. Ayun na, si Alan. Si Mokong Bubuli. Ayan, si Kuya Alan nga pala guys, yung nagpa-process ng mga visa namin. Ayun, no? Sabi ko, si Mokong Bubuli ka eh. Vlogger ka din eh. Sige. Thank you. Bye-bye. Ayun na, nahatid natin yung documents natin. Lahat ng visa namin, si Sir Alan yung nag-assist. Eh, lahat naman goods. So at least alam na kung saan yung lugar kapag ka mag-a-apply ka ng visa. Dito yan guys, sa may China Roses. Ayan. Alis na tayo. Second destination natin. Tatakbo tayo ngayon sa Quezon City. Sige lang, go with the flow lang. Sabag na lang tayo. Naunahan pa ako, umalis si Kuya. Set pa kasi ako ng aking gamit. Saan yung BM mo? Ano doon? Wala susi. Wala. Patay. Wala. Naulis. Nagamit ko pang araw-araw. Nice. Matipid. Naka BMW GSA yan si Kuya Alan. Nawawala na yung susi niya. Papasok tayo sa tunnel guys. Ito ka? Ikaw ba? Diyan ka? O ingat ah. Bye bye. Uy, sarap ng tunog ah. Sa tagal ko nang lumulabas ng Maynila, parang ngayon nang ulit ako nadaan dito sa may Nagtahan Bridge. Nung wala kasi yung skyway na yan sa taas. Yan, lahat dito dumadaan noon. Ngayong may skyway na, hindi ko na nadaanan to eh. Nung nag-i-start pa lang ako magnegosyo, may isang supplier ng tubig dito na kinukuha rin dati namin ng water system. Pero ang alam ko ngayon, medyo humina yung business nila at ngayon kami na po yung number 1. Hindi, joke lang. Nung humina yung business nila, doon kami nagdirekta na importation ng mga sarili naming gamit. Kasi lahat ang hanapin namin na premium parts, wala rin naman sa kanila. Kaya napilitan kaming maghanap ng ibang supplier na mabibigyan tayo ng mga magagandang parts ng water filtration. Malala ko lang naman. So, welcome po sa Quezon City. Base sa aking analytics, madami daw akong followers at subscriber dito. Oy, teka. Nangyari dyan. Ambulansya. Let's go na. Umikot pa tayo. Galing tayo doon sa kabila. Siguro yung mga taga-probinsya na nandito, maraming nahuhuli dyan sa lugar na yan. Kasi kapag paganyan ka, hoy, boss. Pwede ka palang diretsong baba na lang dito sa may skyway na bago, no? Mas mabilis. Sir, pwede magtanong, saan po ang parking nung nitong NBI? Matagal mo ba? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Dito? Sige. Uy, salamat. May tagabantay pa tayo. Salamat ah. Ganda ng motor ni sir ah. Okay, salamat. Bigyan kita sticker ko. Salamat sir. Ilan cc yan sir? Bali 1,250cc. Right guys, so nandito tayo ngayon sa NBI, Department of Justice. Tara, pasok tayo sa loob.
afternoon. Thank you po. Bye-bye. Pauwi na tayo niyan. Tapos na yung meeting namin. Hindi man ako magbablog doon kasi syempre hindi rin pwedeng expose yung mga mukha sa likod ng National Bureau of Investigation for security purpose syempre. Salamat. Oh, welcome sir. Walang problema. Thank you. Napakabait naman ni sir. Gotta go. Tinanggalan pa tayo ng ano. Wala man ako maibigay na souvenir kay sir. Sir, pwede magtanong sir. Para makapunta sa Skyway, saan po ang daan? Saan ka punta sir? Papunta ako ng North Pangasinan, oh. Yes sir. May daan papunta dyan? U-turn. Sige sir. Thank you po. Grabe ka traffic naman. Sir, mawalang galang na po. Magtanong lang po. Papuntang North po ba ito? Opo sir, tama yung way niya. Tama. Sir, papuntang NLEX. Okay, thank you sir. Salamat po. Ayun pala, mas mabilis. Okay, may pasukan dito pero walang labasan. Galing. Nakatagpo tayo ng shortcut. Ayan, nagpaalam tayo kay Mrs. Mac. Sabi ko sa kanya, since andito na ako, pwede ba akong dumaan sa aming nest house, sa aming bahay sa Bulacan? Pumayag naman. Ito kasi yung kalsada na hanggang ngayon hindi pa alam ni Google Map. Naliligaw pa rin siya. Alright, and like sagad, bilis lang. Grabe naman yung balanse ng toll gate niya. Negative 7,000. Grabe yun. Pwede pala yun. Mangutang ka ng 7,000 sa expressway. Negative 7,000 plus. Grabe, daming sasakyan. Gusto kong palipasin muna to bago ko bumiyahe. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Oh man, ang lakas ng ulan. Ang lalaki ng patak. Grabe naman yan. Nako, kailangan ko ng masisilungan. Pwede dito. Uy. Ang laki ng ulan. Kapote tayo. Kapote lang, ganda ng kapote na to. Sa sobrang ganda nga ng kapote ko, parang ayaw ko nang mabasa din siya. That little waste, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos. Wala nang ulan. Pinatikim lang tayo. Tinakot lang tayo na may ulan. Wala naman pala sa part na to eh. Dito sa Bulacan, marami pa rin kayang dump truck na dumadaan dito. Uy, ano to? Skyway ba to? Grabe naman yan. Ganun ba nagka-traffic dito? Kailangan ng skyway dito sa lugar namin. Maunlad na din talaga tong lugar namin dati. Parang sa ibang lugar na ako napunta. May McDonald's na rin dito. Dating kabukiran lang to. Straight ahead to Robinson Gapan. Sabi sa inyo, papuntang Nueva Ecija to eh. Noong bago ako umalis dito yung kalsadang to pinagda-drag racean pa namin kare-karera sa sobrang luwag ngayon hindi ka na maka-overtake sa sobrang traffic. Laki ng improvement dito yung antik na bahay yun pa rin, yan na-preserve. Nice. Yung mga tricycle na miss ko, sila pa rin ang itsura, butoda pa rin. Eto yung Bungang Mayor, ganito pa rin ang lugar, pati yung mga tao ganun pa rin. Kasi nung taga rito ako, ganyan din ako wala akong helmet, tsaka waterproof din. Sanay sa singitang ganyan. Yung dating Petron gas station ngayon AGS na. Daming nagbago dito. Siguro kung morning ako pumunta, mas marami akong makikita rito. Si Pokemon nandun pa rin yan, si Ash. Kasi na yung dentist ni Doc Sheena, dental clinic, ayan yun wala pa ring parking. Yung kalsada hindi nagbago, butas-butas pa rin. Guys, pasensya na, medyo masaya lang ako kasi nakauwi tayo sa hometown natin. Mali po ako ng sinabi sa asawa ko. Sabi ko mabilis na ako makakarating ng Bulacan dahil naka big bike ako. Hindi pala, napakahirap palang magbiyahe dito. Pero good news may nakita akong improvement na dami. So mami, sorry kasi ginabi. Pero sabi nga natin sa kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Mukhang okay na yung papasok dito. Guys, dito, hindi to sementado noon. Nilalakad ko to, papasok ako sa school. Naglalakad ako ng malayo. Naluwag nga sa gabi. Subukan natin dumaan sa diretso. Aba, sementado na nga. Maganda na pala yung kalsada dito Welcome po sa Tibagan, Busos, Bulacan, and congratulations, sementado na nga po ang kalsada. May truck ban pala ng alas 10. Bustos, may mang inasal na dito. Okay, shortcut tayo sa Baliwag dadaan.
12:56 tayo makakarating, so nakabawas na tayo agad ng 4 na minuto. Basta ang goal natin, may baba natin yung oras na pagdating natin, 12:56. Yung normal na takbo lang, kung ilang oras talaga sa Big Bike, yung Pulilan, Bulacan to Pangasinan, yun lang talaga yung goal natin dito. Daming aso, paano ko magmamadali yun? Diba kanina matraffic pa, mga dinaan natin, ay kung hatawin ko yun. Hinataw ko kasi yung Ducati natin nun multistrada natin. Backride ko si Mrs. Max, nakuha ko siya ng 45 minutes from Bulacan to Pangasinan. Nakabukas yung gate ko. Alam niyang parting ako. Thank you. Okay, baka isipin nyo ay may daya to. O done, parting tayo sa bahay base sa oras na 12:30. O dapat dyan, diba, 12 o'clock makukuha natin. Naggas tayo, nagkarga tayo, diba? Nakuha natin siya ng 1 oras from Bulacan to here. Tama, nakuha natin ng 1 oras. Ngayon, nung naggas tayo, naragdagan tayo ng ilang minuto sa paggagas natin. Legit guys, legit. Patunayan natin guys. Thank you guys kung umabot ka sa video nito. Thank you very much for watching. Bye bye.